Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tatag ng kalooban sa gitna ng matinding kabiguan? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na susubok sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa pag-ibig at pagtataksil. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay nagmumula sa taong minsan mong pinag-alayan ng iyong buong mundo. Paano kung ang mismong pagwasak sa'yo ang siyang magiging daan para mahanap mo ang iyong tunay na kaharian? Ang lamig ng air-conditioned na conference room ng opisina ng mga abogado ay tila tumatagos hanggang sa kaluluwa ni Hiraya. Nakaupo siya sa isang dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogani. Sa harap niya ay ang isang makapal na folder ng mga dokumento, ang katibayan ng pagtatapos ng kanyang 10 taong pagsasama bilang asawa ni Lacan del Fuego. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Lacan, arogante at walang bahid ng kahit anong emosyon sa mukha. Sa tabi nito, na parang isang nanalong reyna, ay si Mahalina Romero, ang babaeng naging dahilan ng lahat ng kanyang pighati. Hindi makapaniwala si Hiraya na ito na ang kahahantungan ng lahat. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo, ang mga pangakong binitiwan sa harap ng dambana, lahat ay magiging abo sa isang pirma lamang. Ano pa ba ang hinihintay mo, Hiraya? Malamig na tanong ni Lacan. Ang boses nito ay kasing lamig ng silid. Itinulak niya ang folder sa ibabaw ng makintab na lamesa at dumausdos ito hanggang sa huminto sa mismong harapan ni Hiraya. Pirmahan mo na. Wala kang karapatan sa kahit anong yaman ng mga Del Fuego. Nakasaad lahat dyan. Kaya tapusin na natin to. Bawat salita ay parang punyal na bumaon sa puso ni Hiraya. Gusto niyang sumigaw, magalit, isumbat ang lahat ng sakripisyo niya. Ngunit wala nang natirang lakas sa kanya. Ubos na siya. Ngumiti si Mahalina, isang ngangiting mapanlait. Martin niyang kinuha ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tabi ng mga dokumento. Heto, gamitin mo. Malambing ngunit puno ng lason ang kanyang boses. Para matapos na ang lahat. Para sa ikalalaya nating lahat. Ang eksenang yon, ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pagtitimpi. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Hiraya ang pluma. Tumingin siya sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Hiraya Altamirano del Fuego. Sa huling pagkakataon. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama mismo sa papel at bahagyang nagpakalat sa tinta ng kanyang apelyido. Mabilis niya itong pinunasan at buong diin na ipinirma ang kanyang pangalan. Ang kaluskos ng dulo ng pluma sa papel ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, binitawan niya ang pluma na parabang napakabigat niyon. Tapos na. Mabuti naman, sabi ni Lacan. May halong kasiyahan sa boses. Tumayo na sila ni Mahalina, handa nang umalis at magdiwang. Sandali lang, Mr. Del Fuego, Miss Romero. Biglang nagsalita ang matandang abogado ni Don Mateo, si Attorney Salcedo, na kanina pa tahimik sa isang sulok. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Nagkatinginan sina Lacan at Mahalina, bakas ang pagkainis. May kinuha si Attorney Salcedo mula sa kanyang leather briefcase. Isang pulang sobre na may selyo ng pamilya Del Fuego. Dahan-dahan niya itong binuksan. Bago tuluyang maghiwalay ang lahat, panimula ng abogado, may isang huling habilin ang inyong yumaong ama, Don Mateo Del Fuego, na kailangan kong basahin sa sandaling malagdaan na ang kasulatang ito. Napakunot ang noo ni Lacan. Ano na namang kalokohan yan? Patay na si Papa. Ang lahat ng mana niya ay nasa akin na. Binaliwala ni Attorney Salcedo ang sinabi ni Lacan at nagsimulang magbasa mula sa isang dokumento. Ayon sa huling testamento ni Don Mateo del Fuego, may isang natatanging probisyon na tinatawag na ang kondisyon ng reyna o ang Queen's Clause. Natawa ng bahagya si Mahalina. Queen's Clause? Ano yan, isang fairy tale? Nagpatuloy ang abogado, hindi pinapansin ang pambabastos. Ang probisyong ito
ay magkakabisa lamang sa eksaktong sandali na legal nang mawalan ng bisa ang kasal ni na Ginoong Lacan del Fuego at Ginang Hiraya Altamirano. Biglang nagbago ang timpla sa silid. Ang dating malamig na hangin ay napalitan ng mabigat na tensyon. Sa ilalim ng kondisyon ng reyna, patuloy ni Attorney Salcedo habang nakatingin ng diretso kay Hiraya, bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo, talino, at walang kapantay na katapatan sa pamilya Del Fuego. Ang lahat ng controlling shares ni Lacan del Fuego sa Imperyo del Fuego, nakatumbas ng 51% ng kumpanya, ay agarang inililipat sa pangalan ni Hiraya Altamirano. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng silid. Ang nangiti sa mukha ni Mahalina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at hindi makapaniwalang itsura. Ang mukha ni Lacan na kanina'y mayabang ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ano? Imposible! Si Hiraya naman ay nakatulala lang, nakatingin sa abogado. Hindi niya maproseso ang kanyang narinig. Siya, ang may-ari ng pinakamalaking parte ng Imperyo del Fuego? Dahil opisyal ng pirmado ang annulment papers, pagtatapos ni Attorney Salcedo, habang inilalapag ang testamento sa lamesa, mula sa oras na ito, si Ginang Hiraya Altamirano, na ang majority shareholder at may hawak ng kontrol sa Imperyo del Fuego. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa kaysa kanina, hanggang sa bigla itong binasag ng isang malakas na dagok sa lamesa. Ito ay isang malaking pagkakamali. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lacan sa buong silid. Ang mukha niya ay puno ng galit na hindi maipinta. Turo niya si Hiraya na nakaupo pa ring parang estatwa. Hawak pa rin ang plumang ginamit niya para tapusin ang lahat. Hindi ito maari. Ngunit wala nang magawa ang kanyang sigaw. Ang pirma na kumalas sa kanya mula sa pagiging isang Del Fuego ay siya ring pirma na nagluklok sa kanya sa trono ng kanilang imperyo. Padabog na isinara ni Lacan ang pinto ng kanyang sports car. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang binabagtas nila ang daan palayo sa opisina ng abogado ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat paghinga niya ay tila nagbabaga at ang pagkuyom ng kanyang mga kamay sa manibela ay halos makabasag nito. Lacan, mahal, marahang sabi ni Mahalina, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Huwag mo kong hawakan. Mabilis na bawi ni Lacan sa kanyang braso na para bang napapaso. Ang tingin niya ay matalim na nakapako sa daan. Huwag na huwag mo kong hahawakan ngayon. Pagdating nila sa penthouse, ang kanyang penthouse, halos sipain ni Lacan ang pinto sa pagmamadali. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Paano nangyari to? Paano? Sigaw niya sa kawalan. Ang boses ay umaling-awngaw sa malawak na sala. Ang matandang yon, kahit sa hukay, nagawa pa rin niya akong kontrolin. Hindi natin ito alam, Lacan. Walang sino man ang nakakaalam. Sagot ni Mahalina. Sinusubukang maging kalmado kahit bakas na rin sa kanyang muka ang pagkabahala. Humarap si Lacan sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ako minadaling hiwalayan siya, kung naghintay lang tayo, ako pa talaga ang sisisihin mo? Hindi makapaniwalang sagot ni Mahalina. Pareho nating gusto to. At sino ang mag-aakala na ang pipitsuging babae na yon ay may ganitong alas? Ang salitang pipitsugin ang lalong nagsindi sa galit ni Lacan. Nakita niya ang isang mamahaling crystal vase sa ibabaw ng isang mesa, isang regalong personal na pinili ng kanyang ama para sa kanya noong kanyang kaarawan. Sa isang iglap, kinuha niya ito at buong lakas na ibinato sa pader. Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabog sa buong silid, kasabay ng pagsambulat ng kanyang pinipigilang galit. Pinagmukha niya akong tanga. Sa harap ng lahat, ang babaeng pinalitan ko, ang babaeng tinapakan ko. Ngayon, siya ang may-ari ng lahat ng sa akin. Lumapit si Mahalina
Maingat na iniiwasan ng mga bubog sa sahig. Hinawakan niya ang mukha ni Lakan. Lakan, makinig ka. Oo, isa itong malaking dagok. Pero hindi pa ito ang katapusan. Makukuha nating ulit ang lahat. Gagawa tayo ng paraan. Hindi siya marunong magpatakbo ng kumpanya. Isa lang siyang may bahay. Mapipilitan din siyang isuko yan. Ang mga salita ni Mahalina ay unti-unting kumalma sa nagwawawalang puso ni Lakan. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Napalitan ito ng isang mas madilim at mas mapanganib na ningas, ang ningas ng paghihiganti. Habang si Lakan ay nagwawala sa galit, si Hiraya naman ay tahimik na nakasakay sa isang itim na luxury sedan kasama si Attorney Salcedo. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang isip niya ay lumilipad pa rin. Pilit na pinoproseso ang nangyari. Hindi siya masaya. Hindi siya nagagalak. Ang nararamdaman niya ay isang matinding pagkalito at takot. Ang bigat ng pangalang Imperyo del Fuego ay parang isang bundok na ipinatong sa kanyang mga balikat. Ginang Hiraya, narito na po tayo. Magalang na sabi ni Attorney Salcedo nang huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamataas at pinakamagarang kondominium sa Ciudad de Esperanza. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver. Sumunod lang siya sa abogado, papasok sa isang private elevator na umakyat diretso sa pinakatuktok na palapag. Pagbukas ang pinto ng elevator, tumambad sa kanya ang entrada ng isang penthouse na dati ay sa mga magazine lang niya nakikita. Ito po ang chairman's penthouse, paliwanag ng abogado. Ayon sa habilin ni Don Mateo, ito ay bahagi ng mga ari-ariang nasa ilalim ng pangangalaga ng majority shareholder. Sa madaling salita, sa inyo na po ito ngayon. Pumasok si Hiraya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame. Kitang-kita ang buong syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno at mamahalin. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng isang side table, nakatayo pa rin ang kanilang wedding picture. Ang masayang nangiti nila ni Lakan sa litrato ay isang malaking kasinungalingan. Isang masakit na paalala ng nakaraang gusto na niyang kalimutan. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang picture frame. Hinaplos niya ang salamin, ang mukha ng lalaking minahal niya, ng buong buo at siya ring dumurog sa kanya. Ano ang gagawin ko dito? Sa lugar na ito na puno ng alaala niya? Biglang nagring ang telepono na iniabot sa kanya ni Attorney Salcedo kanina. Isang bagong telepono. Para daw sa mga opisyal na tawag. Tiningnan niya ang screen. Mr. Sandoval, Head of Legal. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Good afternoon, Ma'am Hiraya. This is Attorney Sandoval. I hope I'm not disturbing you. Sabi ng boses sa kabilang linya, formal at apurahan. I would just like to inform you that we are calling for an emergency board meeting tomorrow morning at 8 sharp. Your presence as the new majority shareholder is imperative. Parang may kung anong malamig na bumuhos kay Hiraya. Emergency board meeting. Ang mga salitang yon ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi ito panaginip. Ito na ang bago niyang buhay. I will be there, sabi niya. Kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas ng loob. Pagkababa niya ng telepono, tumayo lang siya sa gitna ng malawak na sala. Hawak ang litrato nila ni Lakan. Pakiramdam niya ay mas nag-iisa pa siya ngayon kaysa noong mga panahong umiiyak siya gabi-gabi. Biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Ngunit sapat na iyon para manindig ang lahat ng balahibo niya. Hindi pa tapos ang laban, Hiraya. Magsisimula pa lang. Hindi nakatulog si Hiraya ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng malawak na penthouse ay tila bumubulong ng mga alaala ni Lakan, habang ang mensahe sa kanyang telepono ay isang malamig na paalala ng panganib na naghihintay. Paikot-ikot lang siya sa sala, yakap ang sarili.
Pinipilit intindihin ang biglaang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pag-asa na dala ng biglaang kapangyarihan ay nababalutan ng mas malaking takot. Kinabukasan, maaga siyang sinundo ni Attorney Salcedo, hindi para sa emergency board meeting, kundi para sa isang mas pribadong pag-uusap sa opisina nito. Pagdating nila, walang ibang tao sa silid maliban sa kanilang dalawa. Ang kapaligiran ay seryoso. Ginanghiraya. Bago ka humarap sa board of directors bukas, may mga bagay pa tayong dapat pag-usapan. Panimula ng matandang abogado. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may diin na nagpapahiwatig ng importansya ng kanilang pag-uusap. May inilapag si Attorney Salcedo sa lamesa sa pagitan nila. Hindi ito folder ng mga dokumento, kundi isang luma at kahoy na baul. May kalakihan at mukhang matagal nang naitago. May nakaukit ditong simbolo ng puno ng nara, ang paboritong puno ni Don Mateo. Ano po ito? Tanong ni Hiraya. Iyan ang kahon ng mga saloobin ni Don Mateo. Sagot ng abogado. Naglalaman yan ng kanyang mga personal na journal at ilang mahahalagang tala. Bilin niya sa akin na ibigay ko ito sa iyo. At sa iyo lamang. Sa sandaling mapasayo na ang kumpanya. Dahan-dahang hinawakan ni Hiraya ang takip ng baul. Pakiramdam niya ay hawak niya ang isang piraso ng nakaraan, isang bahagi ng kaluluwa ng biyenan niyang yumauna. Isang panandaliang pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Marahil, narito ang gabay na kailangan niya. Marahil hindi lang awa ang dahilan ng lahat ng ito. Nagtiwala sa iyo si Don Mateo, Hiraya, sabi ni Attorney Salcedo na para bang nababasa ang kanyang iniisip. Nakita niya ang hindi nakita ng kanyang anak. Nakita niya ang iyong talino sa likod ng iyong pananahimik. At dahil doon, hindi lang regalo ang ibinigay niya sa iyo. Huminga ng malalim ang abogado. Binigyan kanya ng isang pagsubok. Napakunot ang noo ni Hiraya. Ang pag-asa na nagsisimula pa lang mamuo sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng kaba. Pagsubok? Anong ibig ninyong sabihin? Ang kondisyon ng Reyna ay may ikalawang bahagi, pagpapatuloy ni Attorney Salcedo, at dito na nagsimulang bumigat ang hangin sa silid. Ang paglipat sa iyo ng 51% shares ay pansamantala lamang. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Hiraya. Pansamantala? Mayroon kang 6 na buwan, Hiraya. 6 na buwan para patunayan ang iyong sarili. Nais ni Don Mateo na iligtas mo ang isang proyekto na matagal nang nagpapabagsak sa kumpanya dahil sa kapabayaan nilakan ang proyektong tinatawag na Proyekto Paraiso. Inabutan siya ng abogado ng isang manipis na folder. Iyan ang summary report, isang luxury resort development sa Palawan na dapat sana'y magiging korona ng imperyo pero naging tinik sa lalamunan nito. Milyon-milyon na ang nalulugi buwan-buwan. At kung hindi ko po magawa, nanginginig ang boses na tanong ni Hiraya. Ang mga mata ni Attorney Salcedo ay puno ng kabigatan. Kung mabibigo ka sa loob ng 6 na buwan na itayo at gawing kumikita ang Proyekto Paraiso, ang lahat ng 51% shares ay automatikong maililipat sa isang charitable foundation na pinili ni Don Mateo. Mawawala sa iyo ang lahat at dahil wala ng majority shareholder, malalagay sa matinding panganib ang buong Imperyo del Fuego. Ngayon, naiintindihan na ni Hiraya. Hindi ito isang trono na ipinamana sa kanya. Isa itong nagbabagang upuan na kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang maupo. Hindi ito regalo. Isa itong pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, sa penthouse, mag-isa niyang binuksan ang report ng Proyekto Paraiso. Ang mga pahina ay puno ng mga numero, charts at technical terms na hindi niya maintindihan, pero isang bagay ang malinaw. Puro pula ang mga numero. Puro pagkalugi. May mga nakasulat na overpriced materials, unjustified expenses, labor disputes. Binuksan niya ang baul ni Don Mateo. Sa ibabaw ng mga journal, may isang hiwalay na sobre. Sa loob nito ay mga kopya ng ilang resibo
at purchase orders mula sa Proyekto Paraiso, mga dokumentong tila personal na tinipon ng matanda. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito, pilit inuunawa ang bawat detalye. At sa huling pahina ng isang malaking purchase order para sa semento na may presyong halos triple sa karaniwang halaga sa merkado, nakita niya ang isang pamilyar na pirma sa ilalim ng linyang approved by project consultant. Ang pirma ay elegante, paikot at mayabang. Isang pirma na napakatatak na sa kanyang isipan. Ang pirma ng babaeng sumira sa kanyang buhay, Mahalina Romero. Nakatayo si Hiraya sa harap ng dalawang naglalakihang pinto na gawa sa dark wood. Sa ibabaw nito, nakaukit sa gintong letra ang mga salitang boardroom. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Suot niya ang isang simpleng itim na business dress, isang kasuotang malayo sa mga mamahaling damit na pinapasuot sa kanya nila noon. Ngunit ngayon, ito ay parang isang baluti. Sa likod ng mga pintong ito, naghihintay ang mga taong tapat sa kanyang dating asawa. Mga taong mas matagal nang nasa industriya kaysa sa kanyang edad. Mga taong tiyak na tinitingnan siya bilang isang hamak na may bahay na nagkataon lang na sinuwerte. Pinilit niyang alalahanin ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa tiwalang ibinigay ni Don Mateo. Para sa katotohanang kailangan niyang ilantad. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Gaya ng inaasahan, sa paghakbang niya papasok, ang mahinang bulungan sa loob ng silid ay biglang natigil. 12 pares ng mga mata, karamihan ay mula sa mga lalaking nasa edad na, ang sabay-sabay na tumingin sa kanya. Ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Walang bumati. Walang ngumiti. Diretso siyang naglakad papunta sa bakanting upuan sa pinakadulo ng lamesa, ang upuan ng chairman. Ang bawat hakbang niya ay tila 1 kilometro, ang haba sa ilalim ng kanilang mga mapanuring tingin. Pag-upo niya, inilapag niya ang kanyang laptop at isang manipis na folder sa lamesa. Naghintay siya. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Isang matandang lalaki na may makapal na salamin at maputing buhok. Si Mr. Velasco, isa sa mga pinakamatagal na board member, ang unang bumasag sa katahimikan sa paraang hindi niya inaasahan. Umubo ito ng bahagya. Binibini, o dapat ko bang sabihing Ginang Altamirano? Sarkastikong sabi nito. Bago tayo magsimula sa anumang agenda, nais lang naming malaman ano po ba ang plano ninyo? Sapagkat sa pagkakaintindi namin, wala kayong kahit anong karanasan sa larangang ito. Kaya, patawarin niyo ako sa aking prangkang tanong. Ano ang alam ng isang simpleng may bahay sa pagpapatakbo ng isang korporasyon? Ang tanong ay direktang sampal sa kanyang pagkatao. Isang patutsadang narinig na niya nang paulit-ulit mula kay Lacan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya napaluha. Sa halip, isang kakaibang determinasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Ito na yon. Ito ang unang laban. Kalmado niyang binuksan ang kanyang laptop. Salamat sa inyong tanong, Mr. Velasco. Isang valid na katanungan. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Tama po kayo. Ang karanasan ko sa loob ng 10 taon ay ang pamamahala sa isang tahanan. Ngunit sa 10 taon na yon, natutunan ko kung paano mag-budget, kung paano magpalago ng kakarampot na pera, at higit sa lahat, natutunan kong kilalanin kung sino ang tapat at kung sino ang nagkukunwari lamang. Inilabas niya sa screen ang summary report ng Proyekto Paraiso. Magdamag kong pinag-aralan ang proyektong ito at nakita ko na sa loob lamang ng 1 taon, nalugi na tayo ng halos 200 milyon dahil sa mga materyales na binili sa presyong triple sa merkado. Nakita ko rin na ang management consultant na namamahala dito, si Mr. De Vera, ay pinsan ng ating dating project consultant na si Miss Mahalina Romero.
Ilang board members ang biglang napatingin sa isa't isa. Ang ilan ay napalunok. Hindi ko pa alam ang lahat. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses niya ay may bigat na ngayon. Pero alam ko kung saan magsisimula. At magsisimula ako sa Proyekto Paraiso. Mula sa araw na ito, ako na ang personal na mamamahala sa proyektong yan. At ang una kong gagawin, huminga siya ng malalim at naglabas ng isang desisyon na yumanig sa buong silid. Ay ang tanggalin sa pwesto si Mr. De Vera. Epektibo ngayon din. Isang kaguluhan ng mga bulungan ang sumunod. Si Mr. Velasco ay mukhang sasabog sa gulat. Ngunit bago pa man may makapagsalita, tumayo si Hiraya. Iyan lang po para sa ngayon. Magpapatawag ako ng isa pang pagpupulong sa lalong madaling panahon para ilatag ang aking buong plano. Salamat sa inyong oras. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at naglakad palabas ng boardroom, taas noo. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang isang batang babae, ang kanyang pansamantalang assistant. Ma'am Hiraya, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong nito. Tumangulang si Hiraya, nakahinga ng maluwag. Ngunit bago pa siya makalakad palayo, may iniabot ang assistant sa kanya. Isang maliit na transparent na bag na naglalaman ng mga pinira-pirasong papel. Ano to? Tanong ni Hiraya. Nakita ko po sa shredder sa tabi ng opisina ni Mr. De Vera kaninang umaga. May nagtapon po ata ng nagmamadali. Naisip ko lang pong baka importante. Kinuha ni Hiraya ang bag. Sa loob, ang mga piraso ng papel ay nagpapakita ng mga bahagi ng isang dokumento. May logo ng isang kumpanyang hindi niya kilala. May mga salitang supply agreement, delivery, at mga numero na napakalaki. Habang pinipilit niyang buuin ang mga piraso sa kanyang isipan, isang piraso ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na strip ng papel na may presyong nakasulat. PHP 10,000 per bag of sand. Halos triple sa presyo ng pinakamahal na semento sa merkado. 2 araw matapos ang makasaysayang board meeting, lumipad si Hiraya patungong Palawan. Sinalubong siya ng nakakapasong sikat ng araw at ng maalat na amoy ng dagat. Isang paraiso na dapat sana'y nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para sa kanya, ito ang sentro ng kanyang bagong digmaan. Ang Proyekto Paraiso Construction Site ay isang malawak na lupain sa tabi ng isang napakagandang dalampasigan. Ngunit sa malapitan, ang ganda ng kalikasan ay nasasapawan ng itsura ng kapabayaan. Ang mga bakal na nakatayo ay nagsisimula ng kalawangin. Ang mga sako ng semento ay nakatiwangwang lang sa isang sulok. Karamihan ay tumigas na dahil sa ulan. Kakaunti ang mga trabahador na gumagalaw at ang kanilang mga kilos ay mabagal at walang gana. Suot ang isang hard hat at safety vest na halatang malaki para sa kanya. Nilapitan ni Hiraya ang isang grupo ng mga construction worker na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Noong una, tila sila natakot. Iniisip na isa lamang siyang opisyal mula sa Maynila na maninita. Magandang tanghali po. Bati ni Hiraya sa kanila. Sinubukang ngumiti. Ako po si Hiraya. Ako na po ang bagong namamahala sa proyektong ito. Nagkatinginan ang mga trabahador, puno ng pagdududa. Maaari ko po ba kayong makausap saglit? Isang matandang lalaki na mukhang foreman ang tumayo. Ma'am, pasensya na po. Ano pa po bang pag-uusapan natin? 3 buwan na po kaming hindi nakakasahod ng tama. Paano po kami gaganahan magtrabaho niyan? Kinumpirma ng mga salita ng foreman ang hinala ni Hiraya. Ang pera ay hindi napupunta sa mga taong dapat kumita nito. Naiintindihan ko po kayo, Manong, sagot ni Hiraya. At iyan po ang dahilan kung bakit ako narito. Gusto kong ayusin ang lahat, pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Sabihin ninyo sa akin ang lahat ng napapansin ninyong mali. Dahil sa kanyang sinseridad, unti-unting lumambot ang mga mukha ng mga trabahador. Nagsimula silang magkwento tungkol sa mga materyales na dumarating na mababang klase
kumpara sa nakasulat sa delivery order, tungkol sa mga gamit na bigla na lang nawawala. Tungkol sa mga ghost employees na nasa payroll pero hindi naman nila nakikita. Habang naglilibot, isang partikular na pundasyon ang pumukaw sa atensyon ni Hiraya. Gumuho ang isang bahagi nito. Kumuha siya ng isang maliit na bato at kinaskas ito sa semento. Madali itong nadurog na parang pulbos. Hindi ito ang uri ng semento na kayang magtayo ng isang multi-million-dollar na resort. Ito ang sementong nakita niya sa mga pinira-pirasong dokumento. Isang sementong 3 beses ang mahal, pero 10 beses na mas mahina ang kalidad. Habang papalubog ang araw, alam na ni Hiraya na ang problema sa Proyekto Paraiso ay mas malala pa sa inaakala niya. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw. Sa isang madilim at maingay na bar sa Maynila, malayo sa karangyaan ng Imperio del Fuego, umupo si Lacan sa isang VIP booth. Ang pamilyar na amoy ng alak at sigarilyo ang nagsisilbi niyang kanlungan. Sa harap niya ay si Mr. Chua, isa sa mga pinakamalaking supplier ng bakal sa bansa at dati nilang kasosyo. "Lacan, iho, ano ba itong nababalitaan ko?" tanong ni Mr. Chua, umiinom mula sa kanyang baso ng whiskey. "Totoo bang yung asawa mo na ang nagpapatakbo ngayon?" Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Lacan. "Pansamantala lang yon, Mr. Chua. Isang malaking pagkakamali na itatama rin sa lalong madaling panahon." "Sana nga. Mahirap makipagnegosyo sa hindi natin kakilala," sagot ng matanda. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Lacan. Sumandal siya. "Kaya nga ako narito. Alam kong may malaking kontrata ang imperyo sa inyo para sa Proyekto Paraiso. Gusto kong hilingin sa'yo, bilang kaibigan, na huwag mo munang ituloy ang delivery. Magdahilan ka. Sabihin mong may problema sa planta. Kahit ano, kailangan nating pahirapan ang babaeng yon." Nag-atubili si Mr. Chua. "Pero Lacan, malaking pera ang mawawala sa akin dyan. Babawi ako sa'yo, doble pa, kapag bumalik na sa akin ang lahat." Pangako ni Lacan. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na pilit lang niyang pinanghahawakan. Sa kabilang banda ng booth, tahimik na nakaupo si Mahalina, nakangiti habang pinapanood ang pag-uusap. Nang pumayag si Mr. Chua, hinawakan niya ang kamay ni Lacan sa ilalim ng lamesa at marahan itong pinisil. Pag-alis ni Mr. Chua, hinalikan ni Mahalina si Lacan sa pisngi. "See? Everything is going according to plan. Siguraduhin mo lang na gumagana ang plano mo, Halina." Babala ni Lacan. Ngumiti lang si Mahalina. "Huwag kang mag-alala, mahal. Kakakuha ko lang ng report mula sa kaibigan natin sa loob. Si Hiraya ay naghahanap na ng bagong suppliers. Pero sa bawat hakbang niya, mayroon tayong nakaabang na sagot." Ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim, isang kislap ng pananabik at panganib. Kinagabihan, pagod na bumalik si Hiraya sa hotel. Agad niyang tinawagan ang kanyang bagong assistant sa Maynila. "Carla, kailangan nating maghanap ng mga bagong supplier para sa lahat ng materyales ng Proyekto Paraiso. I-vet mo lahat. Kailangan ko ng listahan bukas na bukas din." Kinabukasan, puspusan ng kanyang pagtatrabaho. Tumatawag sa mga potensyal na supplier, nakikipagnegosasyon at sinusubukang ibalik sa ayos ang gusot na iniwan ni Lacan at Mahalina. Sa wakas, sa pagtatapos ng araw, isang supplier ng semento mula sa Cebu ang pumayag na magbigay sa kanya ng magandang presyo at mabilis na delivery. Nakahinga siya ng maluwag. Ito ang kanyang unang maliit na tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay hindi nagtagal. Habang naghahanda siya para matulog, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang may-ari ng supplier niya mula sa Cebu. Ang boses nito sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. "Ma'am Hiraya, pasensya na po. Hindi ko na po matutuloy ang order ninyo." "Bakit po? Anong nangyari?" Naguguluhang tanong ni Hiraya. Narinig niya ang tunog ng mga sirena ng bumbero sa background. "Ang bodega ko po, Ma'am Hiraya.
Nasusunog po ang bodega ko. Lahat ng stock ko, abo na. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang kanyang maliit na tagumpay ay biglang naging abo. Literal. Hindi ito aksidente. Alam niya, ramdam niya. Ito ay isang malinaw na mensahe. Isang babala. May mga anino na kumikilos sa dilim at gagawin nila ang lahat para siya ay mabigo. Bumalik si Hiraya sa Maynila na dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang sunog sa bodega sa Cebu ay hindi aksidente. Isa yung malinaw na deklarasyon ng giyera. Pakiramdam niya ay nasa isang madilim na silid siya at sa bawat paghakbang niya may isang pader na humaharang. Nasa dulo na siya ng PC. Mag-isa sa katahimikan ng penthouse, tinitigan niya ang kahoy na baul ni Don Mateo. Ito na lang ang natitira niyang pag-asa, ang tanging posibleng kakampi sa laban na ito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, maayos na nakasalansan ang ilang makakapal na leather-bound journals. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw, ang pinakahuling sinulatan ng matanda. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagdala ng presensya ni Don Mateo sa silid. Binuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay ng Don ay elegante ngunit madiin. Karamihan sa mga nakasulat ay tungkol sa negosyo, sa mga numero, sa mga plano para sa Imperyo del Fuego. Ngunit habang papalapit siya sa mga huuling entry, nagbago ang tono nito. Napalitan ng pag-aalala. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Korporasyon ng Silangan. Ang kanilang pinakamalaking kakompetensya sa industriya. Oktubre 2, basa ni Hiraya sa isang entry. Masyadong agresibo ang Silangan. Ang kanilang mga galaw ay hindi pangkaraniwan. Parang alam nila, ang bawat plano natin bago pa man natin ito isagawa. Sa sumunod na pahina, mas naging personal ang isinulat ng Don. Nobyembre 5, may ahas sa loob ng aking pamamahay. Nararamdaman ko. Isang taong nagbibigay ng ating mga sikreto sa kalaban. Pinagmasdan ko ang lahat, ngunit masyado silang magaling magtago. Biglang nanindig ang balahibo ni Hiraya. Ang ahas, ang salitang iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas mabilis hanggang sa narating niya ang isang entry na tila isinulat ng nagmamadali. Disyembre 2, ang Proyekto Paraiso. Dito sila tumitira. Sinisira nila tayo mula sa loob gamit ang sarili nating proyekto. Ang supplier, ang CGS Construction Supplies. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Masyadong malinis ang kanilang papeles, masyadong perpekto. CGS Construction Supplies. Iyon ang pangalan ng kumpanya sa mga pinira-pirasong dokumento. Isang piraso ng puzzle ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang overpriced na supplier. Ang korporasyon ng Silangan. Ang ahas sa loob ng kumpanya. Magkakaugnay ang lahat. Ngunit paano niya ito mapapatunayan? Biglang may naalala si Hiraya. Isang pangalan na madalas ikwento sa kanya ni Don Mateo noon. Si David, isang bata at napakatalinong computer genius na personal na tinulungan ng Don na makapagtapos ng pag-aaral. Utang na loob nito ang kanyang buhay sa matanda. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni David sa lumang direktoryo na kasama sa baul. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. David? Si Hiraya ito. Asawa ni Lacan. Panimula niya, nanginginig ang boses. Asawa, dating asawa. Ma'am Hiraya, napatawag po kayo? Kamusta po kayo? Magalang na tanong ni David, bakas ang pagkagulat. Kailangan ko ng tulong mo, David. Isang bagay na kailangan manatiling lihim. Tungkol ito kay Don Mateo. Sa pagbanggit pa lang sa pangalan ng kanyang benefactor, naging seryoso ang boses ni David. Ano po ang maitutulong ko, ma'am? Ibinigay ni Hiraya ang lahat ng impormasyon na nakuha niya. Ang pangalan ng CGS Construction Supplies at ang korporasyon ng Silangan. Kailangan kong malaman kung may koneksyon ang dalawang kumpanyang yan. Sundan mo ang pera, David. Please,
para kay Don Mateo. Masusunod po, ma'am. Ibigay niyo po sa akin ang isang araw. Kinabukasan, halos hindi kumurap si Hiraya habang nakatitig sa kanyang laptop, naghihintay ng email mula kay David. Bawat minuto ay parang isang oras hanggang sa bandang hapon, dumating ito. Ang subject ng email, sila ay iisa. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Ang unang attachment ay isang corporate linkage chart, malinaw na nakaguhit. Ang CGS Construction Supplies ay isang shell corporation. Ang nag-iisang may-ari nito ay isa pang kumpanya na pag-aari naman ng Korporasyon ng Silangan. Tama ang hinala ni Don Mateo. Ngunit ang pangalawang attachment ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isa itong litrato, isang malinaw na litrato na kuha sa isang mamahaling restaurant. Nakaupo sa isang mesa si Mahalina Romero, nakataas ang kanyang kopita ng wine, nakangiti ng napakatamis at tagumpay. Ang katos niya ay isang matangkad at makapangyarihang lalaki. Sa ilalim ng litrato, may caption si David. Mahalina Romero kasama si Enrique de Villa, CEO ng Korporasyon ng Silangan. Kuha noong nakaraang linggo. Binitawan ni Hiraya ang mouse ng laptop na para siyang napaso. Biglang luminaw ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay pumasok sa tamang lugar at ang nabuong larawan ay mas nakakakilabot kaysa sa kanyang inaakala. Hindi ito tungkol kay Lakan na gustong bumawi. Hindi ito simpleng paghihiganti ng isang asawang ipinagpalit. Si Lakan, isa lang siyang piyesa sa laro. Isang tanga at mayabang na piyesa na madaling manipulahin. Ang tunay na kalaban, ang tunay na ahas na tinutukoy ni Don Mateo, ay ang babaeng mahimbing na natutulog sa tabi niya. Hawak ang ebidensya. Isang bagong tapang at determinasyon ang umapoy sa puso ni Hiraya. Ngayon, hindi na lang niya ipinaglalaban ang kanyang karapatan. Ipinaglalaban niya ang pamana ni Don Mateo laban sa isang tuso at mapanlinlang na kaaway. Ang susunod niyang hakbang ay malinaw. Ibunyag ang katotohanan sa board. Ngunit ang ahas na kanyang kalaban ay mas mabilis, mas tuso, at palaging isang hakbang sa unahan. Bago pa man niya matawagan si Attorney Salcedo para ihanda ang mga dokumento, isang balita ang sumabog na parang bomba sa buong financial community. Ang headline sa isang sikat na business news website ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bagong reyna ng Imperyo del Fuego, sangkot sa isang malawakang anomalya. Nanginginig na binuksan ni Hiraya ang artikulo. Nakasulat doon na may mga ebidensya ng mga pekeng bank statement at email na siya di umano ang nakipagsabwatan sa Korporasyon ng Silangan, na siya ang nagmaniobra ng pagkalugi ng Proyekto Paraiso para maibenta ito sa kakompetensya sa napakamurang halaga. Ipinapalabas ng artikulo na ang buong Queen's Clause ay isang palabas lamang, isang stratehiya para makuha niya ang kontrol at sirain ang kumpanya mula sa loob. Isang kasinungalingang binalot sa manipis na katotohanan, isang perpektong bitag. Maya-maya lang, ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga miyembro ng board, sa mga bangko, at sa media. Hindi niya sinagot ang mga ito. Nakatulala lang siya sa screen, pinapanood ang kanyang pangalan na dinudungisan sa bawat segundong lumilipas. Paano? Paano nila nalaman ang kanyang mga natuklasan? At pagkatapos, ang pinakamasakit na dagok sa lahat. Sa isang live na panayam sa telebisyon, lumitaw si Lakan. Nakasuot ng itim na suit, ang kanyang mukha ay puno ng pighati at pagkadismaya. Sa tabi niya, si Mahalina, umaarteng nag-aalala at sumusuporta. Buong buhay ko, ang tanging hangad ko ay protektahan ang pamana ng aking ama. Sabi ni Lakan sa reporter, ang kanyang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Hindi ko akalain na ang babaeng minsan kong minahal at pinagkatiwalaan ay may kakayahang gawin ito.
Masakit para sa akin na aminin, ngunit si Hiraya ay nilinlang tayong lahat. At narito ako ngayon para itama ang kanyang pagkakamali at sagipin ang Imperyo del Fuego mula sa tiyak na pagkawasak. Bawat salita ni Lacan ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Hiraya. Ginamit siya, nilinlang, at ngayon, ipinapako siya sa krus ng mismong lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ang publiko, ang board, ang buong mundo ay maniniwala sa kanya, ang tunay na Del Fuego, at hindi sa isang hamak na ahas na tulad niya. Kinahapunan, dumating ang opisyal na sulat. Isang emergency board meeting ang ipinatawag para sa susunod na araw. Ang agenda, isang vote of no confidence laban kay Hiraya Altamirano. Dumating si Attorney Salcedo sa penthouse. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hiraya, mas malala ito sa inaakala ko. Ang mga dokumentong inilabas nila, napakakakumbinsido. Kahit ako, kung hindi kita kilala, maniniwala ako. Lahat yon ay kasinungalingan. Mahinang sagot ni Hiraya, ang boses ay paos. Alam ko, sabi ng abogado. Pero sa mata ng batas at ng negosyo, ang ebidensya ang mas matimbang. Pinapayuhan kita, Hiraya. Marahil mas mabuting bumitaw ka na lang. Sumuko ka na. Kung hindi, maaari ka pa nilang kasuhan ng corporate sabotage. Makukulong ka. Sumuko? Pagkatapos ng lahat? Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Ciudad de Esperanza ay nagsisimula ng sumindi. Ngunit para sa kanya, ang buong syudad ay nagdidilim. Pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng isang napakataas na bangin. Isang maling hakbang lang at tuluyan na siyang mahuhulog sa kawalan. Iniwan siya ng lahat. Itinakwil, ipinagkanulo. Ang kapangyarihan na ipinahiram sa kanya ay siya ring naging sandata para wasakin siya. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng karangyaan ng penthouse na hindi naman niya ninais. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, mula nang matanggap niya ang trono, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Nag-iisa siya at pakiramdam niya natalo na siya sa laban. Isang opisyal na email ang pumasok sa kanyang telepono, isang paalala mula sa corporate secretary. Ang botohan ay magaganap bukas, alas 9 ng umaga. Mayroon na lang siyang kulang-kulang 24 na oras para baligtarin ang isang sitwasyong tila imposible nang mabago. Ang boardroom ay mas malamig at mas nakakakaba kaysa dati. Ang bawat upuan ay okupado. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo na may mga seryosong mukha. Ang ilan ay may halong awa. Ang ilan ay may halong paghusga. Sa isang dulo ng lamesa, nakaupo si Lacan. Sa kanyang tabi si Mahalina na naglalaro ng papel bilang isang inosente at nababahala na tagapayo. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Hiraya, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon itong kakaibang kalmado at matatag na determinasyon. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Naglakad siya papunta sa kanyang upuan, kasama si Attorney Salcedo na may dalang isang itim na briefcase. Simulan na natin, sabi ni Mr. Velasco na siyang nangunguna sa pagpupulong. Ipinatawag ang pulong na ito para pagbutuhan ang isang vote of no confidence laban kay Ginang Hiraya Altamirano. Bago iyon, bibigyan natin ng pagkakataon si Ginoong Lacan del Fuego na ipresenta ang kanyang panig. Tumayo si Lacan. Sa tulong ng isang projector, ipinakita ni Mahalina ang isang serye ng mga slide, ang mga pekeng email, ang mga minanipulang bank transfer. Lahat ay nagtuturo kay Hiraya bilang utak ng sabotahe. Si Mahalina ay nagsasalita ng may kumpiyansa. Bawat salita ay idinisenyo para idiin si Hiraya
sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang lahat ng ito, pagtatapos ni Mahalina na may madramang buntong hininga, ay nagpapatunay na si Ginang Altamirano ay ginamit lamang ang Queen's Clause para sa kanyang personal na paghihiganti at kasakiman na isinasakripisyo ang kapakanan ng buong Imperyo del Fuego. Umupo siya at isang ngiting tagumpay ang sandaling sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Hiraya na para bang sinasabing, "Tapos ka na." "Ginang Altamirano," sabi ni Mr. Velasco, "mayroon ka bang nais sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili bago tayo magsimula sa butuhan?" Lahat ay nakatingin kay Hiraya. Naghihintay na siya ay umiyak o magmakaawa. Ngunit sa halip, tumayo siya ng dahan-dahan. "Wala po akong sasabihin para ipagtanggol ang aking sarili," panimula niya na ikinagulat ng lahat, "sapagkat hindi ako ang kailangang magpaliwanag dito." Tumingin siya kay Attorney Salcedo. Tumango ang abogado at binuksan ang briefcase. Inilabas nito hindi ang mga dokumento, kundi isang maliit na digital audio recorder. "Subalit," pagpapatuloy ni Hiraya, "may nais iparating sa inyo ang taong tunay na nagmamalasakit sa kumpanyang ito. Ang nag-iisa nitong tagapagtatag, si Don Mateo del Fuego." Pinindot ni Attorney Salcedo ang play. Biglang napuno ang silid ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Don Mateo, malinaw at matatag, na tila nanggagaling pa mula sa kabilang buhay. "David, record this," sabi ng boses ni Don Mateo sa recording. "It's about Mahalina Romero. May kutob akong espiya siya ng korporasyon ng Silangan. She's too smart, too perfect. She got close to my son too easily. I need you to investigate her, quietly. Start with her connections to Enrique de Villa." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang pangalang Mahalina Romero at korporasyon ng Silangan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Silakan ay napatingin kay Mahalina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng unang bahid ng pagkalito at pagdududa. Ang mukha ni Mahalina ay biglang namutla. Iisang paninira, isang peking recording. "Peke ba talaga, Miss Romero?" Kalmadong tanong ni Hiraya. Itinuro niya ang projector. "Attorney, please, ang susunod na exhibit." Ang presentasyon ni Mahalina ay biglang napalitan ng isang bagay na mas simple ngunit mas nakakayanig. Ang corporate linkage chart na ginawa ni David. Malinaw na ipinapakita ang koneksyon ng CGS Construction Supplies sa korporasyon ng Silangan. At pagkatapos, ang huling baraha, ang litrato ni Mahalina na masayang nakikipag-toast kay Enrique de Villa, ang CEO ng kanilang kalaban. Ang bawat miyembro ng board ay napanganga. Ang mga bulungan ay naging malakas na ungol ng pagkabigla at galit. Ano? Ano ang ibig sabihin nito, Halina?" Nanginginig na tanong ni Lacan, nakaturo sa screen. Pero si Mahalina ay hindi na makasagot. Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay tuluyan ng nabasag. At ang nakikita na lang ng lahat ay ang mukha ng isang desperadong taksil. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila bumigay. Sa hudyat ni Attorney Salcedo, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang dalawang security guard ng kumpanya. Papalapit sa kinatatayuan ni Mahalina. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang buong plano para sirain ang Imperyo del Fuego ay nakalantad na sa lahat. Si Lacan ay napasubsob sa kanyang upuan. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa kanya. Tumingin siya kay Hiraya, hindi na may galit, kundi may isang halo ng pagsisisi, hiya, at isang napakasakit na pagkaunawa sa lahat ng kanyang nawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi, isang salitang huli na para sa lahat. Patawad, Hiraya. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at magulo.
Ang balita tungkol sa pagtataksil ni Mahalina Romero at ang corporate espionage plot ng Korporasyon ng Silangan ay sumabog sa lahat ng business news outlets. Si Mahalina ay agad na inaresto habang papalabas ng bansa. Ang Imperyo del Fuego, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Hiraya, ay nagsampa ng napakalaking kaso laban sa kanilang kakompetensya. Sa isang iglap, ang pangalan ni Hiraya ay nalinis. Ang dating may bahay na mga agaw ay biglang naging isang henyo, isang tagapagligtas. Ang bagong reyna, sabi ng isang headline. At sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng pangungutya. Ang board of directors, na dati puno ng pagdududa, ay nagbigay sa kanya ng kanilang buong suporta at tiwala. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Hiraya sa Palawan. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pagtingin sa Proyekto Paraiso. Ang construction site na dati simbolo ng problema ay isa ng simbolo ng pag-asa. Ang mga trabahador ay masisigla, ang sahod ay naibigay na, at ang mga bagong materyales mula sa mga lehitimong supplier ay nagsisimula ng dumating. Ang pundasyon ng resort, tulad ng pundasyon ng kanyang bagong buhay, ay itinatayo ng tama at matatag. Habang naglalakad siya sa tabi ng dalampasigan, pinapanood ang mga alon. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Nang bumalik siya sa Maynila, isang mensahe ang naghihintay sa kanya. Galing kay Lacan, nakikiusap itong magkita sila. Sa huling pagkakataon, nag-alinlangan siya. Ngunit alam niyang kailangan niya ito para tuluyang maisara ang aklat ng kanilang nakaraan. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Nauna siyang dumating. Pagpasok ni Lacan, halos hindi niya ito nakilala. Ang dating arogante at makisig na Lacan del Fuego ay napalitan ng isang lalaking mukhang pagod. May malalalim na eye bags at tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang linggo. Umupo ito sa harap niya, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Salamat sa pagdating mo," mahinang sabi nito. Tumangulang si Hiraya, naghihintay. "Wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Hiraya," panimula ni Lacan. Ang boses ay basag. "Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat. Naging bulag ako, makasarili. Naniwala ako sa mga kasinungalingan dahil iyon ang gusto kong paniwalaan. At sa proseso, nawala sa akin ang tanging totoong yaman na mayroon ako, ikaw." Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang luha sa mga mata ni Lacan. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng awa o ng galit. Wala na. Isang blankong espasyo na lang. May kinuha si Lacan mula sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na singsing na may diamante. Ang wedding ring ng kanyang ina na ipinamana nito sa asawa niya dapat. Ang singsing na isinuko ni Hiraya kasabay ng kanilang paghihiwalay. "Hindi ito para sa iyo, Hiraya," sabi ni Lacan. Inilalapag ang singsing sa lamesa. "Ito sa iyo. Ikaw ang mas karapat-dapat dito kaysa sa akin. Ikaw ang nagligtas sa pamana ni Papa. Ikaw ang tunay na Del Fuego." Tinitigan ni Hiraya ang singsing, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng coffee shop. Dati, ito ang simbolo ng lahat ng kanyang pangarap. Ngayon, isa na lang itong piraso ng nakaraan. Hindi niya ito kinuha. "Tapos na tayo, Lacan," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. "Hindi na ako galit, pero wala na rin akong nararamdaman. Sana mahanap mo ang sarili mong landas." Tumayo siya. "Paalam, Lacan." Naglakad siya palabas ng coffee shop. Hindi na lumingon pa. Sa paghakbang niya palabas sa pinto, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na tuluyan nang natanggal sa kanyang puso. Malaya na siya. Pag-uwi niya sa penthouse, isang sulat mula kay Attorney Salcedo ang naghihintay sa kanya. Binuksan niya ito. Maikli lang ang nakasulat. "Ginang Hiraya,
Nais ko lang ipaalam sa iyo na ngayong araw ang ika-6 na buwan mula nang magkabisa ang Queen's Clause na ipatupad mo ng higit pa sa inaasahan ng kondisyon na iniwan ni Don Mateo del Fuego. Ang 51% shares ng Imperio del Fuego ay opisyal at permanenteng nasa iyong pangalan na. Binabati kita. Napangiti si Hiraya, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa wakas natapos na niya ang pagsubok. At sa pagtatapos nito, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang korporasyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating Proyekto Paraiso ay isa ng makapigil hiningang tanawin. Ang mga gusali ay nakatayo ng may karangalan, pinaghalong moderno at Pilipinong disenyo. Ang mga hardin ay puno ng mga bulaklak at ang infinity pool ay tila sumasalamin sa asul na langit. Sa harap ng entrance, isang malaking arko na gawa sa kahoy ng Nara ang sumasalubong sa mga bisita. Nakaukit dito ang bagong pangalan ng lugar, Hiraya Resort. Ang araw na iyon ay ang grand opening. Puno ang lugar ng mga miyembro ng media, mga kilalang personalidad sa negosyo, at ang buong board of directors ng Imperio del Fuego na ngayon ay nakangiti at buong pagmamalaking sumusuporta sa kanilang CEO. Nakatayo si Hiraya sa isang entablado. Suot ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa dagat. Wala na ang anino ng babaeng dehado at takot. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay isang leader, kalmado, may kumpiyansa at nagliliwanag. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa buong paligid. Ang lugar na ito ay nagsimula bilang isang proyektong puno ng problema, isang simbolo ng pagkalugi at pagkakamali. Ngunit tulad ng marami sa atin, naniniwala ako na ang bawat isa ay may kakayahang bumangon mula sa abo ng nakaraan. Tumingin siya sa mga empleyado ng resort, sa mga construction worker na kasama niyang naghirap, at sa mga taong naniwala sa kanya. Ang Hiraya Resort ay hindi lamang isang gusali o isang negosyo. Pagpapatuloy niya, ito ay isang testamento. Isang testamento sa katatagan, sa katapatan, at sa kapangyarihan ng pag-asa. Ito ay para sa lahat ng nangangarap, sa lahat ng nasaktan, at sa lahat ng hindi sumusuko. Sa hudyat niya, sabay-sabay na hinila ng mga bata mula sa lokal na komunidad ang isang tali. At ang pulang laso sa arko ay bumagsak. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Opisyal ng bukas ang Hiraya Resort. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga bisita ay nag-e-enjoy sa handaan, dahan-dahang lumayo si Hiraya. Naglakad siya palayo sa karamihan, papunta sa dalampasigan. Dinala niya ang kanyang journal, ang huling regalo, mula sa baul ni Don Mateo. Umupo siya sa buhanginan at binuksan ito sa huling pahina na may sulat. May isang huling entry si Don Mateo na tila isinulat para mismo sa kanya. Hiraya, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ka. Alam kong kaya mo. Dahil ang tunay na apoy ng isang Del Fuego ay hindi nasa dugo o apelyido. Ito ay nasa puso. Isang pusong hindi sumusuko sa gitna ng pagsubok. Isang pusong mas pinipiling magtayo kaysa manira. Ikaw ang tunay na Del Fuego. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Isinara niya ang journal. Hinubad niya ang kanyang sapatos na may takong, ang simbolo ng kanyang corporate life, at ibinaon ang kanyang mga paa sa maligamgam na buhanginan. Hinayaan niyang haplusin ng mga alon ang kanyang mga paa. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang paghahalo ng kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, habang dinarama ang ihip ng hangin at ang tunog ng dagat, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng lahat. Ang imperyo niya ay hindi ang mga nagtataasang gusali sa syudad, hindi rin ang mga numero sa stock market o ang titulong CEO
sa kanyang pangalan. Ang tunay niyang imperyo ay ito, ang kapayapaang nararamdaman niya sa kanyang puso, ang kalayaang magpasya para sa kanyang sarili, ang lakas na kanyang natuklasan mula sa kanyang mga sugat, ang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa, sa buhanginan, habang pinapanood ang isang bagong bukas na naghihintay. Ngumiti siya, isang kumtangiting para lamang sa kanyang sarili, isang namangiting buo, payapa, at tunay na malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, isang kwento ng pagbangon mula sa pait ng kahapon tungo sa isang matamis at mapayapang kinabukasan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay isang makapangyarihang paalala. Ang tunay na kaharian ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan na ibinibigay ng iba, kundi sa paghahari sa ating sariling mga puso at sa pagbuo ng isang buhay na nakabatay sa respeto sa sarili, katatagan, at kapayapaan. Minsan, kailangan mo nating gumuho para muling maitayo ang ating sarili sa isang mas matibay na pundasyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig mula sa aming channel sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.